Mr. President, dear colleagues, I rise on a point of personal and collective privilege. Nitong nakaraang Hulyo, ay nabalitaan natin ang pagpataw ng preventive suspension kay Government Service Insurance System President and General Manager Jose Arnulfo Wick Veloso at 6 pang opisyal. The facts which led to these suspensions are nothing short of alarming. Ano ba itong pinaggagagawa ng GSIS sa pera nating mga kawani ng pamahalaan? Dear colleagues, habang seryosong itinutulak ng Senado ang mga panukalang batas ukol sa e-gambling, mukhang may isa pang klase ng pagwawaldas ng pera na dapat nating bantayan. Yung pondong inaasahan ng mga pampublikong manggagawa na magbunga sa takdang panahon matapos itabi at hulugan, ay mistulang isinusugal at ipinapatalo ng mga opisyal ng GSIS. Let's look at the numbers. At present, GSIS has a 1.83 trillion pesos in total assets. 1.83 trilyong piso iyan mula sa sama-samang pangarap at pagsisikap ng ating mga kawani sa gobyerno na buwan-buwan ikinakaltasan ng sahod bilang contributions sa GSIS. 2,736,710. Ganyan naman po karami ang mga miyembro at pensyonado natin sa ilalim ng GSIS. Sila ang ating mga guro, pulis, traffic enforcers, doktor at nurse sa pampublikong ospital, empleyado sa lokal na pamahalaan, at syempre, maging mga kasamahan natin dito sa Senado, kayong mga masisipag nating katrabaho sa Senate Proper at Senate Secretariat. With millions of Filipinos depending on GSIS for their pensions and other benefits, GSIS investments should be made in a sound, safe, and liquid manner in compliance with regulations designed for that purpose. Ang problema, mukhang ang mismong liderato pa ng GSIS ang hindi sumusunod sa mga alituntunin na iyan. In recent weeks, new articles have started to shine light on the 1 billion peso investment of GSIS in online gambling platform DigiPlus. You heard that right, Mr. President and dear colleagues. Pinaka-nakakagulat sa lahat, nag-invest ang GSIS naglagpas 1 bilyong piso sa online sugal. Pinasok ito ng GSIS when DigiPlus's shares were being offered at a peak of 65.30 pesos. Those shares have since hit a low of 13.68 pesos. Lugi na. In the first place, what was GSIS thinking? Investing funds in online gambling. Tayo nga po, mga kasamang nagtatrabaho sa gobyerno, hindi pwedeng tumuntong sa casino. Lalo na, hindi pwedeng magsugal doon. Kaya, bakit ang GSIS naman, todo taya at ginawang puhunan ang pera ng public employee sa sugalan? Sa ngayon, tayo sa Senado at pati ang House of Representatives, maging ang Malacanang ay lahat gumagawa ng mga malalakas na inisyatiba, paninindigan, laban sa online sugal dahil sa mga masasamang social costs nito. So, why is GSIS doing the opposite? Why is GSIS investing the retirement money of public servants to seemingly expand the e-gaming industry? We need explanations. And unfortunately, Mr. President, this is just the tip of the iceberg. By law, GSIS has the fiduciary duty
to invest the contributions of its members wisely, ensuring they meet the requirements of liquidity, safety or security, and yield to guarantee the actuarial solvency of the funds. Dapat lang naman, no? Isipin nyo, buwan-buwan kayo, buwan-buwan tayo naguhulog sa GSIS. Yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, gaano katagal na kayo? 10, 20, 30 years? Tapos, hindi pala inaalagaan. Hindi pala sinisiguro. Hindi pala ginagarantya. Yung pondo natin, pagdating ng panahon, wala pala kayong tatanggaping pensyon. It appears there is a pattern of reckless and questionable investment decisions by the current GSIS leadership. The guardrails we have put in place to guide and protect GSIS investments are seemingly being breached.